Hinalughog ng NBI at ng PMPCIDG ang 4 na bahay na posibleng umano'y pinagtataguan ni Senador Bato de la Rosa. Kabilang sa mga sinalakay kahapon ang bahay ng pamamay-ari ng isang Lakay Carino na umano'y tiyuhin daw ni Senador Robin Padilla. Si Carino umano ang nag-escort kay Padilla palabas po ng Senado madaling araw nung pong matapos nga ang putukan doon. Hinalughog ng mga operatiba ang bahay pero walang nakitang Senator Bato. Hindi rin po nila naabutan ang hinahanap nilang itim na pick-up truck na nakita sa CCTV na lumabas po sa subdivision bago dumating ang mga taga-NBI. Bukod sa bahay ni Carino, 3 pa pong bahay na hinihinalang umano'y pinagtataguan ng senador ang sinalakay ng mga operatiba. 2 dito ay nasa Parañaque at 1 naman ang nasa Bulacan. Pagmamay-ari daw ng 2 retired police officials ang 2 sa mga bahay na ito. Sa gitna po naman ng pagtugi sa senador, inaprobahan na po ng PNP Firearms and Explosive Unit ang pagbawi po sa lahat ng mga lisensya ng baril na ibinigay po kay De La Rosa. Una nga pong sinabi ng NBI na armed and dangerous ang puganteng senador. Pero pumalag po ang kampo ni De La Rosa dahil hindi naman daw siya convict at walang nakabimbing na kasong kriminal. Sa pelikulang Catch Me If You Can yan, ha? Samantala mga kapatid, tila inuubos naman daw ang mayorya ng Senado at gusto silang makasuhan lahat. Yan pong sinabi ni Senadora Amy Marcos. Matatanda ang dawit sa mga iskandalo ang ilang miyembro ng mayorya ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nagtatago at tinutugis ngayon ng mga otoridad si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil pa rin sa kanyang arrest warrant sa ICC. Habang si Senator Jinggoy Estrada kakasuhan na ng ombudsman ng plunder ngayong araw. Iniimbestigahan din ng ombudsman sa kasong plunder si Senator Cheese Escudero dahil nga sa pagkakadawit sa umano'y kickback scheme ng flood control scam. Sa dami po nang nangyari sa Senado, wala o kasama na ang barilan, takbuhan at ang pag-walkout ng ilang senador sa plenaryo. Iginiit ni Senadora Amy na hindi silang nagpababa sa dangal ng Senado, kundi ang pagtatakip daw sa flood control scandal at ang pagsusulong sa charter change o CHATCHA. Nalaman din daw ng Senadora na may case build-up daw na ginagawa ang Department of Justice at Ombudsman sa kanilang 13 senador sa mayorya. Pero una nang nilinaw ni Ombudsman Boying Remulla na hindi nila pinag-iinitan ng mayorya. Public interest daw ang flood control scandal, kaya sila nag-iimbestiga lalo't mga mambabatas ang dawit sa eskandalo. Tinawag po naman na estupido ni Senador Ping Lacson ang banat tungkol sa legal background ni Senador Risa Hontiveros. Matatandaang binatikos ni Senador Rodante Marcoleta ang kawalan umano ng legal background ni Hontiveros sa kasagsagan po ng debate tungkol nga sa pag-aamyenda ng Senate Rules. Hinaram po kasi ni Hontiveros ang mosyon ni Marcoleta na payagan po ang mga senador na dumalo sa sesyon via teleconferencing. Ito rin daw po ang punot dulo ng pag-walkout ng minorya sa plenaryo. Gate ni Lacson, estupido ang banat kay Hontiveros lalo pat rules ang pinag-uusapan sa debate. Biniraho naman ni Senador Rafi Tulfo ang mosyon ni Marcoleta. Bakit daw nila pinapapayagan ang sinumampong senador na mag-online dahil nagtatago kung nagpapakahirap pong pumasok sa trabaho ang mga pangkaraniwang empleyado? Narindigan po naman si Senador Tito Soto na dapat daw po sundin ang rules ng Senado kung saan papayagan lamang ang teleconferencing sa sesyon kung merong National Emergency o Force Majeure. Samantala, sisimula na po sa November 30 ang paglilitis ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para po ito sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban sa dating Pangulo na nag-ugat sa kanyang madugong drug war. No-show pa rin ang dating Pangulo sa unang status conference ng Trial Chamber 3 ng ICC kahapon. Kaya si Attorney Peter Hines pumalit kay Attorney Nicholas Kaufman ang humarap para kay Digong. Sinubukan nilang umapila sa December 30 sinubukan po nilang iapila na sa December 30 na masimula ng trial pero nagdesisyon ang Trial Chamber na simulan nga ito sa November 30. 70 testigo ang kasama sa inisyal na listahan ng mga gustong iharap ng prosecution. Habang halos 200 speech ang kasama rin sa kanilang mga ebidensya. Yan po mga speech na yan, yung nga po yung mga sinasabi na mga nagmistulang instruction para po sa pagpapatupad ng madugong war on drugs. Muli po namang binalik sa search and rescue ang paghahanap sa mga natabunan ng gumuhong gusali doon sa Angeles City, Pampanga.
Una nga pong sinabi ng mga rescuers na wala na silang makitang senyales na meron pang buhay na naiipit sa guho. Pero ito po'y tinabla ni Interior Secretary John Vic Remulla nang siya'y pumunta doon sa lugar kahapon. Sa ngayon po'y 4 pa rin ang kumpirmadong patay. Pinangambahan pong higit pang 16 ang natabunan sa naturang guho. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.